Agoy, sobrang sarap na yan, insan. Kinamay mo na naman, insan. What's up mga kapatid? Panibagong araw, panibagong vlogabag. At sa nakikita nyo nga ay sinimulan na nating i-freehand ang ating magiging pyesa ngayong araw. Ang ating client ngayon ay ang ating tropang seaman around the world. Maraming salamat sa iyo tol at ingat ka palagi sa pagsampa mo sa barko at ang paglibot mo sa buong mundo. Yeah! At sana matagpuan mo na ang One Piece para naman suklian natin yan ng isang malupit na back piece. Okay game, seryoso na. At ang nabanggit ko nga, ito ang magiging pyesa natin ngayong araw. Tuhod gaming tayo mga pre. Sakit dyan. At isa nga ang pwesto na ito sa napakahirap lagyan ng stencil dahil ang dami niyang bako, ang dami niyang bend at ang dami niyang mga malalalim na area. So malaki yung chance na ma-deform lang ang stencil dito kung hindi ka marunong magkabit. Although may mga diskarte para maikabit mo siya ng mas maayos, para sa atin mas okay pa rin ang mag-freehand. At ano pa nga ba? Romansa na sa balat. At meron ngang ilang mga nagtanong sa akin kung ano nga daw ang ginagamit kong marker para dito sa pag-freehand ko. At ito nga ay tinatawag na surgical pen. Surgical pen ba yun? Basta yun. Ito yung ginagamit sa mga operations sa ospital. So para siya talaga sa balat. Wow! At tinignan ko yung mga reviews sa kanya at okay na okay siya talaga sa balat. Wala siyang kahit na anong chemical na pwedeng mag-react sa ating mga pigment ng ink. Non-toxic siya, waterproof at fade resistant. Kaya naman parang gumamit ka rin ng tunay na stencil kasi matagal siya talagang mabura. At sa mga nagtatanong naman bakit daw meron akong suot na salamin, kamukha ko raw si Willie Garte. Actually, ang salamin na yan ay tinatawag na CPL eyeglass. Ang trabaho niya ay tinatanggal ang glare na nagmumula sa ilaw ng ating mga lamp. At para gumana siya ay kailangan mong kabitan ng polarizer film ang iyong ilaw. Marami nga akong client na nagtatanong, may nakikita ka ba talaga dyan boss sa sinusuot mo? Kasi kung titignan mo nga siya madilim at parang wala ka talagang makikita. Pero kabaliktaran yun. Mas maganda ang quality ng mga nagiging tattoo ko sa pamamagitan nito dahil ang laking tulong niya sa akin. Noon kasi nung hindi pa ako gumagamit nito, madalas nabubulagan ako sa pagbabounce back ng liwanag mula sa aking lamp. Kapag nakatingin ako sa balat, merong mga oras na hindi ko masyadong maaninag kung pumasok na ba talaga ng maayos yung ink sa loob. Kaya pag natapos ko yung design, akala ko okay na. Tapos kapag ginamitan ko siya ng CPL lens, nakikita ko na yung some part hindi pumasok ng maayos yung mga ink. Kaya nung nakita ko to dun sa ilang mga kilalang artist din na gumagamit nito, nag-invest na rin ako para bumili. At sobrang ganda nga niya at ang laki ng naitutulong niya. Although pinagtatalunan to sa tattoo community, ang paggamit daw nito ay isang pandaraya. Wala naman akong pake pagdating doon. No? At bahala ang isang artist kung ano ang mas prepare niya at mas okay para sa kanya. Basta ito na lamang yung stand ko para doon sa issue na yon. Ang CPL lens kasi parang double blade yan. Meaning, pwedeng ikaganda niya o ikapangit ang gawa mong tattoo. Bakit ko nasabi yun? Ipinapakita kasi ng CPL lens ang lahat ng ink na naipasok mo talaga sa balat. So kung pangit talaga ang pagpapasok mo ng ink sa balat, makikita niya to. Kahit na anong gawin mo rito, imbis na tulungan ka niya na may market mo yung tattoo mo, siya pa ang maglalaglag sa gawa mo. Ipapakita niya sa mga tao kung ano yung mga part na sumablay sa tattoo mo. Vice versa, kung naipasok mo na maayos yung ink sa loob ng balat at talagang solid mong nagawa yung design, ipakikita niya rin yun. Ganun siya nagtatrabaho. So para sa akin, hindi nakabase sa paggamit ng CPL lens ang quality ng trabaho mo. At sa huli nga, ang pinaka-importante lang naman dito ay maibigay natin sa ating mga kliyente yung talagang quality na gusto nila at binayaran nila. Syempre, kapag maganda ang resulta ng gawa mo, i-recommend ka nila at babalik sila sa'yo. At pagdating din sa ink na ginagamit natin, nandiyan naman ang ating sponsor na Venom Ink Tattoo PH. Sa lahat ng gustong miscore, ilalagay ko ang link sa comment section. Sa Glide, Foam Wash at Aftercare Cream naman, nandiyan naman ang ating sponsor na Cloud Tattoo Product. At sana nakatulong tayo sa mga newbie artists na nagbabalak din i-upgrade to the next level ang kanilang tattoo journey. Pagkatapos nga ng ilang romansan sa balat, ito na ang ating resulta. Sa lahat nga po ng gusto rin magpatato, pwede nyo po kami i-PM dito sa ating page. Dito po tayo sa Ubando, Bulacan. Nakapin po tayo sa way. Search nyo lang, Ryzac Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat. Paalam! Guhit ng kwento, tinta ng karanasan.